So alin nga bang mas maganda, ang the sensible choice ni Yamaha Gravis or ang player tough ni Yamaha Mio Gear S Hybrid? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? At dahil may nagtanong dito regarding the Yamaha Mio Gravis or the Yamaha Mio Gear S Hybrid, kung alin dito yung mas maganda, and dahil malakas kayo sa akin, tara, pag-usapan natin yan. Kaya naman sa video ito, pag-usapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles. Unahin na natin dyan ang side-by-side comparison. Makikita natin dito for the pricing of the Yamaha Mio Gravis, meron tayo ditong current price of 84,900 for its SRP, but the price may change as time passes by. Samantalang kay Yamaha Mio Gear S, meron tayo ditong SRP of 81,900 pesos. And for both of these motorcycles, tig-iisang variant lang tong mga motorsiklong ito. If ang colorways naman yung pag-uusapan, meron tayong ditong dalawang colorways for the Yamaha Mio Gravis, tapos tatlo naman for the Yamaha Mio Gear S. Makikita natin dito si Gravis mayroong matte brown tsaka dark gray. Samantalang kay Yamaha Mio Gear S na hybrid is meron tayo ditong ceramic gray, basalt gray at tsaka yung matte brown. So pareho sila ditong mayroong matte brown mga bossing if medyo attracted kayo sa ganyang klaseng colorway. Ngayon naman, if ang pag-uusapan isang headlight, makikita natin dito that both of these motorcycles naman ay meron ng LED headlights. So okay tayo dito, pero si Yamaha Mio Gravis is merong styling dito na parang kilay version for the daytime running light niya na nakakadagdag din naman sa aesthetics wise. And if ang rear tail light naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that for both of these motorcycles, pareho lang naman silang merong LED headlight sa likod, tapos iisang frame lang halos yung kanilang signal lights. If ang instrument panel naman yung pag-usapan natin dito, makikita natin dito that the Yamaha Mio Gear S and the Yamaha Mio Gravis ay pareho ng merong LCD digital display. So if looks yung pag-usapan, medyo okay ako dito for the Yamaha Mio Gravis, but you will never go wrong pa rin naman for the Yamaha Mio Gear S kasi pareho na sila dito merong LCD digital display. Now if ang keyless remote system naman yung pag-usapan, unfortunately wala tayo ditong smart key system sa mga motorsiklong ito na pwede na i-keyless kasi naka-shut key system tayo dito, pero for both of these motorcycles, meron na tayo dito ang answer box system, so okay pa rin yan, especially kapag nandun tayo sa mga public places and hindi mo mahanap-hanap agad yung motorcycle mo. You're just one click away tulad ng nandito sa photo na ito para makita mo agad yung motorcycle mo. Ngayon naman, if ang utility box or underseat compartment yung pag-uusapan natin dito, dito naman lumamang si Yamaha Mio Gravis na merong 25 liters of underseat compartment storage, samantalang kay Gear S Hybrid is merong 18.6 liters lang. However, makikita natin dito that both of these motorcycles ay pwede kumasya ng half-face helmet, so if you're more into that kind of feature, okay tayo dyan. Pero may dagdag tayong may lalagay for the Yamaha Mio Gravis. Ngayon naman, if ang charging port yung pag-uusapan, makikita natin dito that yes, maganda itong mga motorsiklong ito kasi meron na silang charging port. Pero kailangan pa natin bumili ng charging adapter for both of these motorcycles para magkaroon tayo ng charging port na ma-charge yung devices natin. So I think kailangan mo pang bumili and umorder sa mga online store or mga physical stores para magamit mo tong feature na ito. Now, if ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin na pareho silang merong mugs sa kanilang mga gulong. So if aesthetics yung pag-usapan, goods tayo dito for both. Pero if ang fuel tank na yung pag-usapan, dito na lumalamang si Yamaha Mio Gear S. Although panalo dito si Yamaha Mio Gravis kasi hindi na natin kailangan pang tumayo para buksan yung ating underseat compartment kasi nandito na sa may left ni na ang external fuel lead ni Yamaha Mio Gravis na less talaga yung inconvenience sa pagpapagas natin. If i-imaginein mo, meron kang OBR tapos magpapagas ka, ayan, kailangan nyo pang tumayo. Pero kay Gravis, no need na nating tumayo dyan. Again, lumang dito si Gear S sa kaniyang fuel tank capacity. If you're considering that. Lalong-lalo na if ang fuel consumption estimation yung pag-uusapan natin dito. Kasi makikita natin dito na lamang ulit dito si Yamaha Mio Gear S na merong 62 kilometers per liter na fuel consumption estimation. Samantalang kay Yamaha Mio Gravis is merong 45 kilometers per liter lang. Na makikita natin if ang total estimated range na yung pag-uusapan, meron lamang tayong 189 kilometers for the Yamaha Mio Gravis, tapos 316.2 kilometers na for the Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition.
Nakakatulong kasi dito ang kaniyang VVA Hybrid, also known as the Hybrid Assist, in which kapag mag-accelerate tayo sa ating silinyador from 0 to 3, 4, 5 seconds, ayan, meron siyang karagdagang Hybrid Assist dyan na gagamitin niya is ang electricity sa halip na gas. Na makikita mo dito sa kanilang displacement for these motorcycles. Merong 125cc na Blue Core for the Yamaha Mio Gear and 125cc Blue Core Hybrid for the Yamaha Mio Gear S Hybrid. And ang isa sa pinakamagandang pag-uusapan, ang gulay board for both of these motorcycles. Para tayo ditong meron, so check tayo dyan, meron tayong footboard, pero meron tayo ditong footrest for the Yamaha Mio Gear S na patalikod, katulad ng resemblance kay Yamaha Mio Sporty. Ang isa lang sigurong nagustuhan ko dito for the Yamaha Mio Gear is meron ako nakitang motorcycle rider na linagyan ng 2 galon ng tubig dito, and kumasya naman siya. I'm not just sure if si Gear S kakasya ba, pakicomment na lang dyan sa comment section. If ang park brake naman yung pag-uusapan natin dito for both of these motorcycles, para tayo dito merong park brake. Pareho sila na mukha dito sa may left niya na dipindot kapag ipa-park brake mo siya, and ang nakakatulong kasi nito mga bossing is that nakakadagdag security ito sa ating mga motorsiklo kapag pinapapark natin ito sa mga public places. Now, if ang ISS naman yung pag-uusapan or idling stop system for both of these motorcycles is meron din naman tayo. Ang tawag sa kanila is SSS or stop and start system. Nakalagay nga pala sila dito sa may right handlebar switches natin. So, maganda tong feature na ito kasi makakatulong ito makapagdagdag ng tipid sa atin, especially dumadaan tayo sa mga mata traffic na daan. Kasi kapag traffic tapos naka full stoplight tayo, naka full stop yung engine natin, the engine will automatically switch off para makapagdagdag ng tipid sa ating fuel efficiency. And isa sa mga napakagandang features na magkakaroon sa iyo if bibili ka ng motor is ang built-in hazard switch. If yan yung pag-uusapan, both of these motorcycles naman is meron tayo niyan. Nasa may right handlebar switch ito ulit for both of these motorcycles. So, if you're gonna need this, especially if mayroong mga emergency, makakapagdagdag awareness talaga to sa mga nasa likod natin. Lalong-lalo na kapag pupunta ka sa gilid ng daan, meron talagang possibility na mas babagalan ng mga nasa likod ng mga riders yung takbo nila para pumunta ka sa gilid. Now, if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin na meron tayong mga tubeless tires for both of these motorcycles. So, okay tayo dito. Lalong-lalo na if ilo-long ride natin tong mga motorsiklong ito, tapos biglang nagkaabira sa mga gulong natin na wag naman sana. The tubeless tires itself could really be a very big help sa atin kasi napakadali nitong i-troubleshoot at saka i-repair compared sa mga tube type na mga gulong. Pero unfortunately, wala tayong kickstart for both of these motorcycles. Kaya naman, if medyo sa tingin mong need mo talaga to para makapagdagdag ng battery health longevity, mas maaari mo pang i-monitor na lang yung iyong battery voltage sa LCD digital display for both of these motorcycles if gusto mong i-monitor na hindi ka mamatayan ng motorsiklo sa kalagitnaan ng daan. And if ang phone connectivity naman yung pag-uusapan for both of these motorcycles, pareho tayo ditong merong mobile application called Yamaha Motorcycle Connect or ang Yamaha's Y-Connect mobile app. Maganda kasi itong feature na ito mga bossing kasi meron itong karagdagang park location, SMS and calls notification, karagdagang navigation, at marami pang iba if ever gusto mong magkaroon ng ganitong klaseng feature. And lastly, if ang customization yung pag-uusapan, makikita natin dito that for both of these motorcycles, as of the moment, if si Gravis yung medyo napupusuan mo, meron na tayo dito ang parang layout if ano yung parang magiging output ng motorsiklo mo if lalagyan mo ito ng top box. Samantalang kay Yamaha Mio Gears naman is meron itong free na multifunctional grab bar, and unfortunately, meron tayong commenter na naglagay sa previous Gear S na mga content natin na hindi daw malalagyan ito ng base plate para sa top box itong multifunctional grab bar na to, pero pwede mo paglagyan ng mga bag mo just in case if wala ka pa naman ding budget sa pagpapalagay ng top box. So I think medyo lamang dito si Gravis kasi meron na tayong parang mapag-iisipan agad na concept if ito yung pipiliin mo.
Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito that the Yamaha Mio Gravis is mayroong 125cc air-cooled for both of these motorcycles na si Gravis at saka si Gear S Hybrid. Meron naman tayo ditong 9.4 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Mio Gravis and 8.3 horsepower at 6,500 RPM naman for the Yamaha Mio Gear S Hybrid. 9.5 Newton meters at 5,500 RPM naman yung torque ni Yamaha Mio Gravis na 10.6 Newton meters at 4,500 RPM naman for the Yamaha Mio Gear S. Kaya malaki dito yung torque ni Yamaha Mio Gear S kasi meron na itong hybrid assist na na-discuss natin kanina. Pero if ang compression ratio naman, meron tayo ditong 9.5:1 for the Yamaha Mio Gravis and 11.0:1 naman for the Yamaha Mio Gear S. Pareho naman sila ng bore stroke dito na 52.4 by 57.9. So, if ang numbers yung pag-uusapan, it really is up to you alin dito yung sa tingin mong mas babagay sa pang-araw-araw mo. And bago natin pag-usapan ang key features nila, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. If ang seat height yung pag-uusapan, lamang dito sa Pinoy seat height average si Yamaha Mio Gear S Hybrid na mayroong 750mm na seat height compared mo kay Yamaha Mio Gravis na mayroong 780mm na seat height. Pero same lang din naman sila ng ground clearance na 135mm. And sa overall wheelbase, lamang dito si Gear S ng 1,280mm, samantalang kay Gravis is 1,275. And if yung gulong naman yung pag-uusapan natin dito, merong 110 by 70 by 12 for the Yamaha Mio Gear S and 100 by 90 by 12 naman for the Yamaha Mio Gravis. And yung rear tires naman nila, meron tayo dito ang 110 by 70 by 12 for the Yamaha Mio Gear S and 110 by 90 by 12 naman for the Yamaha Mio Gravis. So numbers wise, I think medyo mas seat height friendly itong si Yamaha Mio Gear S para sa mga Pinoy height average. Pero hindi naman tayo dito malulugi kay Gravis if medyo i-customize mo ito para mas maging comfortable ka pang takbo ito pang araw-araw. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang key features. If makikita natin dito mga bossing halos magkaparehas lang sila dito. Wala tayong ABS for both of these motorcycles. Pero meron tayo ditong ACG starter for both na ang tawag kay Yamaha is SMG starter. Meron na rin tayo ditong auto start stop or yung SSS for the Yamaha Mio Gravis and Gear S Hybrid. Wala tayong keyless for both of these motorcycles and naka monoshock lang for both of this. Naka 2 valves lang nga pala tayo dito for both. Pero lumamang dito si Gear S na merong 95 kilograms na wet weight for the Yamaha Mio Gear S na 102 kilograms naman for the Yamaha Mio Gravis. Medyo mas mabigat dito si Yamaha Mio Gravis and naka-Yamaha Blue Core lang dito si Gravis na meron ng Blue Core Hybrid for the Yamaha Mio Gear S Hybrid. Pareho naman sila na merong answer back system pero meron ng multifunctional grab bar dito si Gear S just in case hindi mo pa naisipan magpa top box. So lastly, if ang total estimated range yung pag-uusapan, dito lumamang ulit si Yamaha Mio Gear S na merong 316.2 kilometers na 189 kilometers lang for the Yamaha Mio Gravis. And for its price na 84,900 for the Yamaha Mio Gravis and 81,900 pesos naman for the Yamaha Mio Gear S Hybrid, I think it really is up to you alin yung style na mas babagay sa'yo. Kaya naman, if pag-uusapan ang final thoughts natin about these motorcycles, the Yamaha Mio Gravis is a really good motorcycle and I really think isa talaga to sa kino-consider kong motorsiklo. Kasabayan nila Honda Click, Honda RS125Fi at marami pang iba. However, for the Yamaha Mio Gear S, I think the numbers itself is really exceptional when it comes to day-to-day and especially in today's economy and situation. Napakalaking tulong ng kanyang hybrid assist na nakakapagdagdag ng fuel efficiency and yung kanyang fuel tank capacity rin na mas malaki compared kay Yamaha Mio Gravis. So if ever ako man yung papapiliin, medyo si Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition yung pipiliin ko dito when it comes to overall result. But if yung style, dito naman panalo sa akin si Yamaha Mio Gravis. So kahit pa medyo mas maganda yung result sa all in all, lalo na sa pricing for the Yamaha Mio Gear S Hybrid, if ang styling naman yung pag-uusapan, mas nagugustuhan ko naman talaga dito si Yamaha Mio Gravis. So if ever pormahan lang naman, medyo mas napopogian ako kay Gravis. Pero if ipang-aaraw ko, if igagamit ko to for my day-to-day work, office, mga ganon, nako, Gear S talaga yung no-brainer dyan if ako yung papapiliin kasi napakatipid ipang araw-araw ng motorsiklong ito.
Pero sa inyo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? Magaganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video.